Yung kantang The Lord is my salvation, magandang palitan natin yung lyrics na para Philippinize. When rainy season, mahaba. When rain fades, I know the sun will come. Kasi wala tayong winter and dito in spring eh. Kaya minsan hindi maintindihan no, anong winter. Sa ibang bansa lang yun. We resume our study after a break. Pinag-aralan natin yung sa resurrection at implication nito sa ating ministeryo sa may John chapter 19. Now we resume our study in the book and the gospel according to Mark. At kung mapapansin yung mga kapatid, mas gumagrabe yung tension laban sa Panginoong Jesucristo dito. At dahil na rin sa ginagawa ni Jesus Christ. It's because of His action and His word na kung bakit yung mga tension sa paligid niya ay nagbe-build up. Eventually, will culminate into Him crucified sa mga dulong parte ng Book of Mark. Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Let's pray. Father in heaven, we're grateful dahil meron na lang kaming chance to continue our studies dito sa Gospel according kay Mark. We pray, Father, that you speak again, that you warm our hearts as you warm the hearts of those two disciples along Emmaus Road. That our hearts will be assured and will be strengthened sa aming mga pinaniniwalaan. Therefore, sa pamuhay namin to ng may kagalakan at may pahayag namin ng may katapatan at nanggagaling Panginoon sa puso na puno ng iyong pagmamahal. Ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, in the passage that we read this morning, we see Jesus restoring. Yes, meron siyang act of restoring a man's withered hand. But here again, He restores God's original design for Sabbath by healing yung tuyo na kamay ng lalaking ito. At makikita natin dyan, again, i-stress natin, ang araw ng Sabbath o Lord's Day ngayon sa atin bilang Christian should be a day of life-giving, worship, not a burden, and hindi siya dapat ina-approach legalistically or legalism. Kasi pag napag-uusapan ang Lord's Day or araw ng pagsamba mga kapatid, ano ang nasa isip ninyo? May offering pa. Kung meron pa tayong worship team, nako, yung mga worship team, yun lang iniisip na kakanta naman kami. Biyernes pa lang, galing sa trabaho, magpa-practice kami, nakapagod, hindi maintindihan ni pastor yung aming kapaguran. Sana maintindihan niya. Yung mga ganon, akong napakinggan, especially during my conversation with students who are serving their churches, meron silang kapaguran. Kuya, pagod na kami sa school and then magpa-practice, tapos masaya sila nung una. Pero sa nagtagal, napagod sila. Kasi yung araw ng pamahinga, hindi naging araw ng pamahinga para sa kanila. Araw ng trabaho, araw ng performance. It has become a day of worship, a day to perform sa harapan ng ibang manampalataya. But, mga kapatid, sana, when you think of Lord's Day, it's not just another day of your week na makamundo tayo from Monday to Saturday and then magpaka-Diyos naman tayo sa linggo. Hindi siya ganon. Ano naisip nyo? Relaxation? Rules? Or pressure? Nakaka-pressure para sa mga preacher. Siyempre, preach ng Word of God. May ganong sense. Pero hindi lang siya all pressure, especially for those who will deliver the Word. It's a day of worship. Pero sa panahon ni Jesucristo, ng ating Panginoon, hawakan ko na lang kayo muna. Para hindi na pa-first yung aking Sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, yung araw ng pamahinga ay hindi na naging araw ng rest at ng kagalakan, hindi na araw na inaantay-antay para sa marami. Ito ay naging araw ng rules. Ang daming rules na kailangan mong alalahanin. Biyernes pa lang. Ang dami mo nang dapat mong isa-isip, i-consider para kinabukasan. No? So, imbes na araw na inaantay-antay, araw na kinakasuyaan. Yun sa pagkain. Nasusuya ka.
Kasi paulit-ulit na lang, ganoon na lang lagi, walang bago for them. So naging araw ito ng takot and judgment para sa marami dahil nga sa patakaran ng mga religious leaders that time. Ngayon, tignan natin itong kwento na sinulat ni Mark sa ating binasa kanina, Mark chapter 3, verse 1 to 6. No? Para makita natin paano ibinalik o paano ipinaliwanag ni Jesus Christ ang Sabbath. Or another situation, kasi nangyari na ito sa may chapter 2, if you can remember, kung saan pinagaling ni Jesus Christ ang isang paralitiko, isang paralyzed, isang bedridden. No? At makikita natin ang tunay na diwa ng Sabbath. And in verse 1 to 2, makikita natin yung sitwasyon dyan. Again, this miracle na pinreform ni Jesus Christ ay sa araw ng pamahinga. I think, nabigyan natin ng liwanag ng nakaraan kung gaano kahalaga para sa mga religious leaders, mga relihiyoso, ang araw ng pahinga. And paulit-ulit si Jesus Christ, na kapag gumagawa siya ng mga bagay, o kaya pag nagpipreach siya, ito yung mga action and words na kumo-question sa tradition, sa structures na nasa paligid nila, mga religious leaders. Dito na naman, no? Ang ginawa niya ay talagang tinetest yung patience ng mga religious leaders. Pinoprovoke niya sila. Hindi dahil sa sinasadya, pero iba kasi yung intindi ng mga religious leaders sa araw ng pamahinga. Iba yung kung saan sila nanggagaling. At nandamay pa sila. Dinamay nila sa may verse 6, yung mga Herodians. Nakipag-meeting sila. Makikita niyan mga kapatid, dalawang klaseng grupo ng tao ang pinoprovoke ng Panginoong Jesucristo. Mga relihiyoso at mga politicians. Mga people na both ganid sa kapangyarihan. The religious leaders, gusto nilang i-control ang mga pinaniniwalaan ng mga manampalataya. Ang mga politiko naman, mga Herodians, gusto nila na sila yung naghari-harian sa kanilang lugar. Nakipag-meeting sila because Jesus Christ that time, kung makikita ninyo, marami na pong sumusunod sa Kanya. Nagiging sikat siya dahil sa mga ginagawa niyang miracles. At kapag maraming tao, kapag mayroong komosyon noong unang panahon, nagtitipon-tipon, natitrigger yung mga political leaders because it might gain the attention of Roman Empire. Na baka magiging pa na naman yan pagre-rebelde kasi sa history nila, merong tinatawag na Maccabean Revolt. Merong mga grupo ng mga Israelita na kung tawag ay Maccabis na nagrebelde laban sa Roman Empire. That's why ayaw na ulit ng Roman Empire yung pangyayaring yon. Kaya hanggat maaari, ayaw nila ng komosyon, ayaw nila ng pagtitipon-tipon. Eh si Jesus Christ, siya yung nagiging sentro ng pagtitipon-tipon. So ayaw nila na yung Roman Empire, Roman rulers, ay pumunta sa Jerusalem para i-control. Gusto ng mga Herodians, dapat sila yung nagko-control. Kasi mga LGU, ay mga sa babang panto mga to, sa babang kind of structures. Sa leadership nila, political structure. So nagkontsaba sila. Inagawan tayo ni Jesus Christ, kayo ng mga membro sa inyong kongregasyon. Kami, wala na yung mga hearers namin, nagpupunta na sa Kanya. Tapos, gumagawa si Jesus Christ ng komosyon. Naku, baka ma-attract yung attention ng Rome. We don't want this. We'll not benefit from this. Now let's gather at pataubin natin si Kristo. Tignan niyo kung Panginoong Jesucristo kung paano niya kina-challenge ang structures ng mga panahong yun. At yun yung nangyayari mga kapatid throughout church history. Whenever God is moving, it will always challenge the current yung status quo. At nung gumawa ang Panginoong Jesucristo ng mga bagay-bagay, tignan natin kung ano yung mga ginawa niya na nag-provoke sa kanila. Nagpatawad ng kasalanan in chapter 2. Clearly, alam nila na ang tanging pwedeng magpatawad ng kasalanan ay walang iba kundi ang Diyos. Pangalawa, nagpagaling ng paralitiko sa araw ng Sabat. Bagay yun para sa kanila na offensive. At hindi dapat. Ano pa? Isa siyang kilalang rabbi, nagtuturo ng Word of God, and yet, nakikain kasama ng mga makasalanan. Hindi rin pwede yan for them. Nagbigay siya ng pananaw patungkol sa fasting. At yung pananaw na yan patungkol sa fasting, challenge niya yung kanilang pananaw na tinuro pa ng kanilang mga ninuno. At ngayon, sa may chapter 3, verse 1 to 6, nagpagaling ulit siya sa araw ng Sabat.
Pansinin niyo mga kapatid, ito yung gusto ko mapansin ninyo muna. Sa bawat himala na ginagawa ni Jesus Christ sa Book of Mark, na talagang binigyang espasyo ni Mark, isinulat niya in details, ginagawa niya ito sa mga sitwasyon na helpless yung tao. No choice na. Kumbaga, sa panahon ng tao, wala na, talo na, give up na tayo. Pero kay Jesus, walang imposible. Una, yung demon possessed. In other passages, sa Matthew, for example, Matthew chapter 8, yung demon possessed na yan, legion. Madami, hindi lang isang demonyo yan. Kung nakakita na kayo ng sinasaliban ng demonyo, malalakas talaga sila. Kahit 4 na lalaki, hirap pa na pumigil sa kanya. Imagine mo yung legion of demons. Maraming demonyo na sumanib. Helpless na. Imposible. Pangalawa, during the message of Phrygian, the leper, yung ketongin. That's a helpless situation. Kaya sa bansa natin, di ba, nilagay yung quillion para doon lang sila, para hindi sila makahawa. Kasi hindi siya magamot-gamot, walang gamot para doon. Another one, yung paralyzed. A picture of lifelessness. Walang magawa, hindi makalakad, hindi makapagtrabaho, hindi makapaghanap buhay. Paralyzed. And here, lalaking tuyot ang kamay. Yun yung tuyot ng kamay, yung nerve sa kamay, hindi na gumagana. So wala nang magawa. Hindi na nakapagtrabaho. Sira na. Yung churchmate namin dati sa Etiague, San Titesi, nagpa-hospital St. Luke's, nagpa-acupuncture na, lahat-lahat ginawa, wala na. Kasi sira na yung nerves niya. Hindi na makapag-function yung kamay sa tamang design. But here is Christ doing again the impossible, at least sa perspective ng tao. Pero sa paggawa niya ng imposible, sa pag-address niya ng imposible, mayroon siyang nababangga. And what happened here in verse 3 to 4, the confrontation, tinawag ni Jesus Christ yung lalaki. Jesus said to the man, "Come here." Eventually, tumayo yung tao, pumunta kay Jesus Christ, and he asked the people, especially the Pharisees, na nandoon sa may verse 2, sabi na binabantayan nila si Jesus Christ kasi baka may masabi siya at may gawin siya na pwedeng maging kaparaanan nila para si Jesus Christ ay eventually sirain, pataubin, or ikulong. At alam ito ni Jesus Christ. Alam ng Panginoon ito. Kaya nagtanong siya, anong narapat na gawin sa araw ng pamahinga? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Magbigay buhay or pumatay? Hindi sila makasagot kay Jesus. No? Grabe yung tanong ng Panginoon Kristo. Simple, pero ito mga learned people, these are lay people, eventually with nakapag-aral itong mga to, they cannot answer the question of Christ. Because what? Mga kapatid, ang Sabbath, si Jesus Christ mismo nagsabi, originally designed for people like you and me, at sa Sabbath, nakikinabang din yung mga hayop, baka, nakikinabang yung lupa, nakikinabang lahat sa araw ng Sabbath, but primarily, nakikinabang yung tao. Affected lang yung mga nasa paligid. God designed Sabbath sa araw ng pamahinga, pagsamba, at pag-ala-ala ng kanyang kabutihan na patuloy na pinaparanas sa atin. Are you here because of that? Mga kapatid, sana pupunta tayo sa center, mag-worship, to sing those songs na nagpro-proclaim ng kabutihan ng Panginoon sa atin by providing for our daily needs, sa pag-iingat sa atin, sa ating mga mahal sa buhay, kung may sakit, sa kagalingan, but above all, sa binigay niya sa atin na kaligtasan. Hindi ito dinisign para maging burden sa tao. Pero again, ano nangyari sa mga Pariseo? Kung hindi dinisign ng Panginoon ang Sabat para maging burden sa mga tao, bakit ganito ang nangyari? And I would remind you again of what happened. The Israelites were brought to exile sa Babylon. Naging alipin sila sa hindi nila sariling bayan. No? Inalis sila sa Israel, pinunta sila sa Babylonia. What is now Iraq ngayon yan, sa katabing bansa nila, malapit lang. At ginawa silang alipin doon. At ang dahilan kung bakit sila dinala doon, alam niyo ang rant ng Panginoon sa kanila, they broken the Sabbath. They
profane the Sabbath. Sinira nila yung original at design ng Panginoon sa Sabbath. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa araw ng Sabbath. Pati yung pari nagtatrabaho sa araw ng Sabbath. Sa pamamagitan ng paghahandog ng mga handog na hindi karapat-dapat sa Panginoon. Ang sabi pa ng Panginoon, they're worshiping me with their lips, but their hearts are far from me. They do it sa araw ng Sabbath. Nagpupunta sila sa templo. May templo nung panahon na yun. They travel miles going to temple to worship me with their lips, but their heart is far from me. Hindi talaga nila ako inaalala. Hindi talaga nila ako sinasamba mula sa kanilang mga puso. With that, you profane my Sabbath, sabi ng Panginoon, I will bring you to exile. I will punish you. Clear yun sa kanila. Now from there, nung pinangakuan sila ng Panginoon na, okay, Israel, I've forgiven you. I have a good plan for you. Babalik kayo sa inyong bayan. And there's this group of people, hindi pa sila tinatawag na Pharisee noon. Yung Pharisee meaning the isolated, the separated one. Bumuo sila ng mga grupo. Alam niyo ang kagustuhan nila mga kapatid? Sabi nila, para hindi na ulit tayo parusahan ng Panginoon by breaking the Sabbath. Dahil binibreak natin yung Sabbath. Let's observe the Sabbath strictly. And to observe the Sabbath strictly, from keeping us to break the Sabbath, let's make fence walls. Mga bakod. For example, may bangin dyan, gawa ka ng bakod, dito na, wag doon sa bangin, dito. Para before ka pa makapunta sa bangin, meron ka munang fence na dadaanan. Gumawa sila ng mga fence walls, fence laws kung tawagin. Mga bakod na utos. Wala talaga sa Biblia, pero nilista nila nang sa gayon, hindi ma-break ng tao yung Sabbath. Maganda yung motivation. No, maganda yung pinanggagalingan nila, ang rason para hindi na maulit ang history. Anong example ng fence walls? Yung Sabbath day journey. Sabbath day journey is almost a kilometer. Nung panahon ito, bawal ka mag-travel ng more than 1 kilometer. Kapag naka-1 kilometro lakad ka na, oops, diyan ka na. Huwag ka lang maglalakad. Kasi baka ma-break mo yung Sabbath. Pero walang sinabi sa Bible kung ilang kilometro lang dapat mong lakarin. Wala. Even sa Exodus, wala. Bawal magbuhat ng mabigat. Isa pa yun. May certain weight. Hindi ko lang alam kung anong certain weight. Pero sa pinagbabawal nila, controlled pati ang healing. Para sa kanila, ang pagpapagaling ay sa araw ng Sabbath ay dapat lang yung mga life-threatening situation. Ito, hindi life-threatening to. Yung paralytic man, 38 years na yun na paralyzed. Hindi naman life-threatening yun. Pero pinagaling ni Kristo sa araw ng pamahinga. Ito, hindi naman issue ng buhay o kamatayan to. Pinagaling ni Jesus Christ sa araw ng pamahinga. Kaya sila na-provoke. Because they have this fence laws, 1,500 na law. Imagine mga kapatid, magsisimba ka na, meron ka pang alalahanin ng 1,500 na batas. Imbes na makapokus ka sa worship, may stress ka, baka na-break yung law. Yeah. Nakakaisip, hindi ka free. You're bounded by these laws. Again, ang goal nila is to keep people from breaking the Sabbath. Pero what happened, brothers and sisters? Habang tumatagal, mas naging mahalaga ang mga dagdag na rules kaysa sa tunay na puso ng Sabbath. If you remember the message 2 Sundays ago, the heart of the Sabbath rests. Nawala yon. They focus more on laws, on keeping the laws, rather than para saan dapat yung law. And it happens even sa mga churches right now. You read the history of the church. There's this time na nangyari because of, maganda yung intention ng mga church leaders noong unang mga panahon. To prevent people from teaching maling katuruan sa simbahan, nagkaroon ng mga policies ng simbahan. Kung hindi nag-Bible school, no office, church office. Kung hindi ka nag-aral in theology, hindi ka pwedeng maging pastor. That's why like me, nung meeting ng BCI, saan ka nag-aral ng Bible school? Nagsalita si Pastor Joby o si Pastor Jerry na hindi ako nakapag-aral sa Bible school. Pero sinabi, hindi ko nakapag-aral sa Bible school. Wala akong formal training in Bible school. But thank you, ang BCI, walang ganun. Policy. But there are churches. If you are without credentials,
from a respected or their own seminary, you cannot enter our office, our church. Nangyayari yun mga kapatid. No? Ay, maganda yung intention. Again, good yung intention. Dapat i-appreciate yun. Pero naharangan yung galaw, yung talagang intention ng Panginoon. No building, no worship. No program. There's this time na, nag-church sa atin ata yan. Nag-church ka na ba? Hindi pa, Bible study lang. Kasi for us, na-inculcate sa ating mind, church is opening prayer, singing, may giving, may announcement, may preaching, may benediction. But church is not like that. Spending time during the Lord's Day is a day of worship. Rules and programs are good to help us worship God at hindi maging magulo. But if we focus on that and forget the true spirit of what we are doing, then we are missing it. Not going through 12 modules of Bible studies, hindi ka pwede mag-lead ng BS. So naging full of rules and laws. Dapat ang Sabbath is a day of joy, a day of renewing our trust sa Panginoon, pero naging day of stress, fear, and legalism. Kaya sabi ni Jesus Christ, I would like to remind you in Matthew chapter 2, Sabbath was designed for man, not man for Sabbath. Matthew chapter 2 verse 27. Just yung taas lang ng chapter 3. Hindi siya dapat maging burden, maging kagalakan. Now, hindi ito, New Testament yan. Siyempre, iba ng Old Testament. Law noon talagang mabigat. No, hindi. Let's open your Bible in Psalm chapter 19. It's a very good verse. Pinamemorize sa mga Sunday school. Kung kayo lumaki sa Sunday school. Psalm chapter 19. In verse 7. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. In verse 10, listen to this. More to be desired are they than gold, even much fine gold. Sweeter also than honey, and drippings of the honeycomb. Moreover, by them is your servant warned. In keeping them, there is a great reward. You see, even from the Old Testament, there's this group of people who don't see the laws of God na mabigat, nakakapagod, but something that they want to keep. It's their treasure. So it's not an issue of Old Testament or New Testament. It's the issue of the Pharisees. They've misinterpreted it at naging legalistic sila sa kanilang sariling rules at hindi naman talaga rules ng Panginoon. That's why Jesus Christ in verse 5 to 6, may kita dyan mga kapatid, siya ay nagalit. Jesus Christ is angry. He is known to be the Jesus who loves, who forgives, who is compassionate. Kapag nakikita niyo yung mga taong pagod, pakalat-kalat, ang Panginoon Hesus Kristo, sabi niya, Jesus Christ, look at these people with compassion. You remember that rich young ruler in Luke na gustong sumunod kay Jesus Christ? Tinignan Jesus Christ ng may pagmamahal, sabi ng scripture, but in here, oh no, this is one of the rare situation kung saan ang Panginoon Hesus Kristo ay nagalit. Anger, pagkainis sa mga taong ito. Hindi naiinis si Jesus Christ sa lahat ng tao. Meron lang tao siyang kinaiinisan. Verse 5, he looked around them with anger, grieved at their hardness of heart, and said to the men, naiinis ako sa inyo, pero I don't care about you. I care for this man. Stretch out your hand, anak, iunat mo yung kamay. At ang nangyari, yung kamay ng lalaki ay na-restore. He's the Jesus who restores things to their original design. But he has this anger and distress dahil sa katigasan ng puso ng mga Pariseo. Pero hindi siya nagdalawang isip. He healed the man. Life
Joy, restoration, triumph over the laws of these Pharisees. Let's say sa ating panahon, legalism. Pero ang response ng mga Pharisee, in verse 6, sila yung nagplano kasama ng mga politiko, Herodians, government leaders, to kill Jesus. Dahil lang sa paglabag niya sa kanilang law, hindi law ng Diyos. It's their own law. It's their man-made rules. Ganito katigas ang puso ng legalism. You know, it's people who hold to the Reformed theology are sometimes people na nakikita ng mga legalistic, stage. Mga all-knowing people. Ang tingin nila sa mga ibang tao, dumbbell. Sila lang yung may alam. Kapag hindi mo nagawa ito, kapag hindi mo alam yung term na Calvinist or tulip, you're not Christian. If you don't know how to say saved by grace, you're not Christian. Very into terminology. Ang mga people who leans into the Reformed, kapatid, I'm leaning into Reformed theology, but there are people like I've been one of this, Lord, have mercy sa akin. Naging isa din ako doon, but here, this action from Christ is a rebuke on my legalistic tendencies. You know, kapatid, of all the let's say, of all the error, of all the heresies in the Christian faith, the legalism is, I believe, personally, is one of the most dangerous kind of wrong theology. Bakit? Bakit dangerous? Because legalism masquerades as religious devotion. Mga tao legalistic, talagang committed yan sila kay Lord. Papagalitan ka pag hindi ka nakapagsimba or hindi ka pa nakapagbigay ng tithes and offering, minus points sa langit. Pagagalit sa iyo. But they are masquerading na parang devoted sila kay Lord, kaya sila ganoon. It gives the appearance of godliness. Sabi ng Apostle Pablo sa 1 Timothy, I tell you, the time will come when there's this kind of devotion, of religiosity that lacks the power of godliness, true godliness. And it's here. They have the form of godliness, itong mga religious Pharisees na ito. They're religious, but they lack the power, they lack the life that it should contain. For Jesus, law is meant to protect life. Law is meant to nurture life. Ganon din sa bansa natin, di ba? To protect life. Law, but they're using the law to prevent life from being life. Hindi maging buhay, hindi bagay na ka-enjoy. You know, legalism is dangerous because a lot of the times, it's so hard to pinpoint, even in my own life. Sa aking sariling buhay, ang hirap. Akala ko, ino-obey ko pa rin ang utos ng Panginoon. Hindi, legalistic lang talaga ako. Pinagpipilitan ko yung sa tingin ko na pinag-uutos ng Panginoon, but I've not spent the time necessary to study the Word of God and assess, gaya ng mga Bereans, kung ito ba talaga yung tinuturo ng Biblia. It's dangerous because it's the opposite of what we proclaim here, brothers and sisters. Be careful of your own legalistic tendencies. It's the opposite. What do you proclaim on the 5 solas? Sola gratia. It's grace alone. Legalism, gaya ng mga Pharisees, is the opposite of grace that we proclaim. Mga kapatid, tayo mga tao talaga, may tendency tayo to twist even God's beautiful gift into burdens. Dapat day of joy, ginawang day of stress. Dapat delighting in God, naging checklist. Nagtawag devotion ako, 2 minutes, 5 minutes. Diba? Ay, sino yung mga may sumusunod sa inyo na daily devotional? Kapag legalistic ka, ala, hindi ko na nasusunod. Well, good mga kapatid, if you follow through this devotional in order to get know more of God. But if you check lang yung mga box na yan para masabi nagde-devotion ka, yeah.
legalistic tendencies. Yan na naman. Tapos ipagpipilitan mo yan sa iba. Hindi ka nakapag-devotion? X. X. Hindi ganun mga kapatid. And minsan, tayo sa Christian church, may mga traditions tayong pinanghawakan, traditions of the past, na pinanghawakan pa rin natin, pero hindi naman talaga natin binabasa ang Bible kung yung talagang tinuturo ng Biblia. Baka may pinaniniwalaan pa rin kayo ngayon, who maybe came from teaching of a pastor or priest or minister na hindi naman talaga tinuturo ng Bible, and I challenge you to read the Bible and study it for yourself. Programs, curriculums, trainings, minsan nagiging rite of passage lang para yung isang tao ay magkaroon ng control over small group. Or magkaroon ng control over a congregation. Na hindi talaga naging way to further worship, to further the enjoyment of God. Kaya mga Christians tuloy na-stress dahil sa obligations instead of delighting in the Lord. Mind you, brothers and sisters, Jesus Christ our Lord wasn't against the law. Hindi siya against sa law. Hindi rin siya against sa Sabbath, araw ng pamahinga. Saan siya against? Against siya in making the law as some kind of a burden to observe. It's burden to observe if you're sinning against God. But for the psalmist in the Old Testament, no, it's not a burden. It's sweet. It's my joy to keep it. The law of God, gusto kong sumunod sa kalooban ng Panginoon. That's the law. And for some, going to church is, nakapagod. But in Psalm chapter 122 verse 1, si Haring David, isang politician, very busy. Hindi naman siguro siya nagsisimba para kumuha ng boto. Kasi hindi naman nila kailangan yun noong unang panahon. Meron yung mga yan, magsisimba para kumuha ng boto. I remember during my college days, sa Chucky may pinagsimbahan ako. Ngayon lang nagsimba to kasi araw ng eleksyon, tumatakbong mayor. Nagsimba dito. Si Uncle naman. Ngayon nagsimba kasi araw ng eleksyon. But for King David now, in Psalm 122 sabi, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Let us go there. Hindi man siya magpipreach kasi may paring magpipreach, may paring magbabasa. Pero delight niya, kagustuhan niya, kagalakan niya na magpunta sa araw ng meeting place kay Lord. Pero ngayon, sinong madalas excited sa simbahan? Yung pastor. Kasi papatamaan yung mga member na makukulit. Talagang pe-personalin niya yung pulpito. Or the youth leader. Because they have the chance to perform again, to show their talents and galing sa pagkanta sa harap. Not all, pero may mga ganun, may tendency tayong ganun bilang mga tao. No. God designed Lord's Day, araw ng pamahinga, for us to rejoice, to worship Him as a congregation. That's why, personal bias, brothers and sisters. In our singing here, maganda na congregation ng kumakanta. There's this only there, papanguna lang. For example, ni Bro Gian, sooner siguro meron tayong drums and organs. Hindi dapat mas malakas yung boses kung sino mang song leader yan. I-guide niya lang so that the congregation can sing. Because we are all meant to sing in the day of Lord's Day. We are meant to worship God, not just those who perform in front. Lahat dapat sumasamba. Lahat engage. Even in preaching of the word, I'm just a messenger, but you must be engaged. That's why if I said, let's open your Bible, you open your Bible. And some of you take notes, and that's good. You have your own way of engaging. But be sure you engage, because designed it to be that way. Now, Christian, let me ask you, brothers and sisters. We have theologies, we have doctrines, we have set of faith. But this is my question ngayon sa inyo. Is your theology, is your faith ushering others into experiencing the joy and love of God? Or naging blockade yung mga yan para hindi sila lumapit sa Panginoon? Kasi what they can see is just arrogance and legalistic
tendencies bilang tao? Is your faith ushering people to God? Baka nakikita nila sa iyo ay burden and rules and fear of judgment kaya hindi sila lumalapit. Now, let's be clear in here. May mga warnings sa Bible. Mayroong mga warnings na nakakatakot. And it must be taken seriously and it must be preached to remind the people that there's judgment to those who refuse to submit to the Lordship of Christ. Let's be very clear doon. Pero genuine Christian obedience is not motivated by fear. Nakita natin Sunday school. Fear is not the motivation. At least, sa una lang, pwede. Kasi you proclaim judgment. Like in the book of John Bunyan, The Pilgrim's Progress. Yung daang dahilan kung bakit tumakbo si Christian towards the celestial city. Kung bakit siya umalis doon sa lugar niya. Maganda yun, panoorin nyo sa YouTube mga bata. May Tagalog version. Tumakbo siya nung sinabi ni evangelist na flee because the city will be ruined, will be judged. Tumakbo ka. Yun ang dahilan ni Christian nung una. But as he goes through the journey, he now ran, he now pursues this place, not because dahil takot sa judgment, but yun na yung joy niya. Kasi meron nag-aantay na reward, merong love, merong kapayapaan dun sa lugar na pupuntahan niya. And that's the Christian. He's not motivated by fear. It is he is someone na driven ng love and reality ng katotohanan na Jesus Christ made me His own. Jesus Christ bought me with a price. I am not my own. I am bought with a price. Hallelujah to the blood of Jesus Christ. Sabi ng Romans chapter 6 verse 17 to 18, but God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart the doctrine to which you were delivered, and having set free from sin, you became slaves of righteousness. What is obedience? Ang pagsunod sa Panginoong Jesucristo ay nagmumula sa puso. Hindi siya pwersa na nagmumula sa labas. It's inward going outward. Sabihin natin, ang obedience sa Panginoon ay outflow ng ating panampalataya. The doctrines that we've come to know. Ang totoo, mga kapatid, totoo ang pagsunod mula sa Panginoong Jesucristo ay mula sa puso. Lahat ng doctrines, trainings, ministries, mga ginagawa natin Sunday school, good sila. They guard us from error, pero higit sa lahat, sila ay design ito for you, brothers and sisters, so that you will be able to glorify God and enjoy Him forever. That's Christianity. It's glorifying God and enjoying Him forever. Now to some of you, especially siguro sa inyo na bisita, makinig kayo mga kabataan. And even to you old believers. Hindi pa kayo old, pero old na kayo sa pananampalataya. Paano mo tinitignan ang Diyos at ang kanyang mga utos? How do you treat God and His laws? Mabigat ba? Duty ba to perform? Nakakasakal? Well, baka hindi mo pa talaga kilala si Jesus Christ. And I charge you, I encourage you to pray, Lord, baguhin mo aking puso. Maging kayamanan ko nawa ang iyong ebanghelyo. And when you pray that, when you ask that to God sincerely, kapag nangyari yon, yung utos ng Diyos ay hindi nagiging kabigatan. Hindi siya nagiging duty to perform. But like the psalmist, sabi mo, it's sweeter than honey. It's my treasure. The Word of God, the law of God, ang ilaw ko para ako yung makalakad ng naayon sa kanyang kalooban. Can you pray that? Kapatid, Lord, change my heart so that your laws will not be a burden, so that your laws will not be something na kinakatakutan ko pero kagalakan ko na magawa ko sa ikapupuri mo. That's God's law. Sabbath, yung pinag-aralan natin ay sinisimbolo niya ang law in totality. But that's God's law. Law was designed by God
Yeah, for you to be drawn nearer to Jesus Christ, but also for you to be able to enjoy more of God who loves you and gave Himself for you. Let us pray.